hindi na ipaliwanag talaga sa inyo yung regulation ng dugo sa katawan na nawawala yan. Huwag ka lang mawala ng tubig and salt para ma-maintain mo yung pH at saka yung electrolytes at saka yan, yung tubig, yung fluid mo sa katawan para hindi mag-cause ng mga palpitation, blockage sa utak, bara-bara. Kasi nga malapot eh. Kasi nga pag ang puso, kapag ang dugo ay malapot, yung puso mo hindi siya pwedeng huminto, bomba lang ng bomba yan. Ang tinutulak niya kasing lapot na ng putik at saka honey. Honey, ganun kalapot. Totoo yan, Do. Silipin natin sa microscope. Makikita mo, dikit-dikit na yan. Wala nang plasma ka basta makikita niyan. So, ayan. Hindi namin alam to eh. Nakakalungkot eh. Kasi ang pinapagawa lang sa amin, yun, magpa-blood chem lang kami. Ay, alam nyo guys, yung mga diagnostic kasi, tuloy hindi ko siya, tinuturo ko rin yan, hindi siya talaga accurate. Kasi ang dami kong na-encounter, yung mga blood chem. Kino-question nila ako, teka Dok, bakit ito, bagsak lahat ng ano ko, itong laboratory, yung dugo ko, bagsak po lahat. Potassium, calcium, magnesium, uric acid, bagsak din lahat. Yung below normal, abnormal. Pero Dok, wala ako nararamdaman. Ba't ganun? Totoo ba to? Gusto nyo magpa-second uli ako? Ikaw, kung marami kang pera, magpa-check ka uli. Kung kano laboratory, yung blood chem na yan. So, may isang side naman ng mga grupo, Dok, bakit nito? Normal naman lahat ng nasa normal range lahat itong laboratory ko ng dugo. Pero bakit ang dami kong nararamdaman, Dok? Sakit ang ulo ko, hindi ako matulog, hindi madumi. Ang dami kong nararamdaman sa katawan. See? Na-encounter ko po yung mga ganyan. So, sabi ko, paano ngayon to? Merong talagang hindi naiintindihan ng mga tao. Guys, itong katawan na to, may defense mechanism ito, may physical barrier. Sabi ko nga uulitin ko yung nakaraan na sinabi ko, yung particles or even yung virus na yan, non-living things po yan, hindi po siya buhay. Ang totoong kinreate ng Diyos, tatlong buhay, parasite, fungi, and bacteria. Yan, maniniwala ako dyan. Okay? Yan ang pwede mag-cause ng tinatawag na bacterial growth, parasite growth, fungi growth. Yan yung sinasabi na pwede mag-cause ng sinasabing infection. Pero yung virus, i-sample ko na lang. Simpleng nagluluto ka. Nagtaktak ka ng paminta. Guys, pagpasok pa lang ng paminta sa ilong mo, pa-irritate na yan. Kasi nga may physical barrier eh. Ano yun? Yun yung mucus. Pag pumunta sa mata mo yan, may physical barrier yan. Ano yun? Yun yung luha. Oh. Sa skin, meron pawis. Hindi yan basta magpe-penetrate sa loob. Kasi magkukos na irritation. First layer pa lang, hindi na yan makakapasok. Paano pagpasok sa loob niyan? Merong defense mechanism, yun yung tinatawag na innate and humoral defense. Yeah. Meron kang ganun, may ganun design. Ganun katalino nung creator mo. Kaya huwag kang magpadala sa kwento-kwento lang. Kasi nung unang panahon, wala namang totoong ang Diyos ang nagbibigay talaga ng sakit eh. Yung plague, siya lang nagbibigay ng sakit. Itong mga sakit na naririnig nyo, self-inflicted ito. Ibig sabihin, ikaw may gawa. Sinabi ng Diyos, huwag kang magpapasok ng marumi dahil maapektuhan ang dugo mo dahil ang dugo, andyan ang buhay mo, nasa dugo. Kaya tigilan mong kumain ng marumi.
Dahil hindi pwedeng ginawa ka kawangis ng Diyos tapos ang kinakain mo basura. Tapos mamuhay ka na parang Diyos din kasi ginawa ka ng Diyos kawangis niya eh. Kaya nga sinabi niya, go ye forth and multiply. Anong dapat mag-multiply? Kawangis niya, hindi kawangis ng hayop. Hindi ka nandito sa lupa para mamuhay na parang hayop. Na pagising sa umaga, maghahanap ng trabaho, maghanap ng kaligayahan maghapon, pagdating sa gabi matutulog. Ilang henerasyon na ba na ginagawa ng tao yung ganyan paulit-ulit? Kapag may sakit na, doon pa lang magigising, doon pa lang maghahanap ng katotohanan ng Diyos. Nagmilagro. Kasi nanalangin eh. Meron siya nakitang liwanag eh. Gumaling. Ayun, pastor na siya ngayon. Yun lang problema. So yun ang problema. So, ayun ako. Sabi ko nga, simple lang. Sumunod ka lang, ano yung pamantayan, hanapin mo yung kung ano yung pamantayan niya. Mamumuhay ka rito ng hindi ka magkakaroon ng sakit ng ulo. Hindi ka magkakaroon ng problema sa kapwa mo, sa asawa mo, sa anak mo. Kasi kung ano yung pamantayan ng Diyos, yun din ang i-apply mo sa tahanan mo. Ang hindi sumunod sa'yo, bye-bye, hanap ka ng bahay mo, lumayas ka. Parang ganun. Kasi hindi sumusunod sa'yo. Alam nga naman, kukupi mo pa yan, papatay ka na yan sa huli, baka magulat ka. Ikaw na ang susunod na biktima niyan. Na ganun ba? Kasi nga may pamantayan ng Diyos. Tandaan nyo lahat ng mga sumuway sa Diyos nung unang panahon. Patay. Ganun lang naman eh. Ngayon, killing me softly na lang ang nangyayari. Kasi yun, ginigising ka na. Kaya nga, yung may mga karamdaman, mga kapatid, ito po ay paggising lang sa inyong spiritual na nakakalimutan nyo ng pakainin ng espiritong kawangis ng Diyos. Okay? Yun lang po ang kailangan yung pakainin. Kasi nga, kahit ibigay ko pa sa inyong lahat yung kaalaman tungkol sa kalusugan na binigay din ng Diyos from the beginning, in-applyan ni Daniel, na naalala nyo kung si Daniel nagpas, ang kinain niya lang legumes. So, kasi nga nakadesign ng katawan natin, nakasulat yan sa Genesis 1:29 na nakalagay doon, I give you seed-bearing fruit at saka seed-bearing plants. So, yung mga fruits, seed-bearing fruits, mga prutas. Yung seed-bearing plants, yung mga seed na tinatanim mo na nagiging plants, yung mga lahat ng ano natin, bahay kubo, ano bang meron doon? So, lahat yun. Yun lang ang kailangan sa kasumunod ka sa pamantayan ng Diyos. Kailangan po talagang ma-expose ang tao sa anumang meron sa hangin. Okay? Kasi paano ma-activate yung immune system mo kung hindi ka ma-expose sa environment? Katulad ng mga taong grasa. Mga nakatira sa kalye, kumakain pa ng panis yan. Mga tira-tirang pagkain, nag-aalongkat sa basurahan. Activated po yung immune system nun. Ibig sabihin, kilala niya lahat ng nasa paligid niya. Alam naman natin kung mayroong mga doktor dito sa immunology, meron mga memory cells yung katawan ninyo na nakikita niya. Alam niya kung ano yung mga pumasok na sa katawan mo at na-detect niya na, alam niya na yun. So next time pumasok yun, alam niya na yun kung paano i-eliminate yung mga foreign particles na yun. So wag na natin masyadong technical kasi maraming paliwanag dyan pagdating sa immunology. Napakadami niyan. So in layman's term lang, gusto ko lang maabot ng kaisipan ng bawat isa na ang katawan na to may self-healing capacity, may regeneration, repair, detoxification process. Lahat ng pumasok sa katawan mo ng mga foreign materials or particles, immediately may reaction ng katawan mo. Ano yun? Magsusuka ka, magtatai ka. Ilalabas mo yan. Kaya lang may mga synthetic drugs for example, nakakain ka ng contaminated food, nagsusuka-tae ka. Inuman mo lang ng Diatabs, inuman mo lang ng Atapulgite, o nagsara yung puwet.
Ang problema, hindi na ilabas yung foreign na yun na nagpo-cause ng irritation. Maghintay ka na mga ilang taon, colon cancer naman ang inabot. Yun ang mind setting eh. To suppress. Sinusuppress mo yung adaptive response or reaction ng katawan. Katulad ng mga synthetic drugs, hypertensive drugs, high blood pressure drugs, yung dilation, dinadilate kasi nga constricted. So, iinom ka ng vasodilator para bumuka. Bubuka. Tapos, pagdating ng time, wala nang effect, nasara na naman. Inom ka uli, vasodilator, bubuka. Bubuka, sasara, bubuka, sasara. Isang beses, pagbukas niyan, puputok. Mga nag-cause na. Kasi nga, too much toxicity ng mga synthetic drugs promotes, tawag dito, thinning o numinipis yung arterial lining. So magkukos siya ng bubble effect. Magninipis eh. Kasi acidic yung mga iniinom mo eh. Nagkukos ng bubble effect. Maglolobo. Tapos, puputok. Thy kingdom come, thy will be done. So, yun ang problema. Kasi nga, ang kamangmangan ay nakamamatay. My people perish for the lack of knowledge. So, yun ang isang problema. Okay, so stop ko muna from there. So, open muna tayo for question. Kung may magko-question dyan.